go. Good day everyone, we are group 2. Ang real life situation namin ay tungkol sa numbers of late student. Ang random variable x ay nagre-represent sa number of late student in each sessions. Sa loob ng 30 observation, lumabas ang mga halaga ng x na 0, 2, 3, 5, and 6. At mula rito, nabuo ang probability distribution ng mga late students. Ang pagkuha ng frequency ay easy. Isa summation lang ito at makukuha na ang frequency. Ang frequency natin ay 30. So ngayon guys, ipapaliwanag ko kung paano namin nakuha ang P of X. Nakuha po namin ang P of X nung pinag-add po namin ang frequency namin at nakakuha po kami ng 30 sum. At ginawa po namin siya pang divide. Like ganito po, 2 divided by 30 is equals to 0.0667. At ganun lang din po ginawa ko sa iba. 7 divided by 30 is 0.2333. And 8 divided by 30 is 0.2667. And 7 divided by 30 is 0.233. Tapos, sa 6 divided by 30 is 0.2. At ganoon lang po namin nakuha ang P of X. Paano nga ba natin makukuha ang sagot sa ating x times p of x? Unang-una, kukunin muna natin ang value ng x at ang value ng p of x. Tapos, i-multiply lang natin ito para makuha natin ang ating sagot. Paano nga ba makukuha ang mean? Ang mean ay nakukuha kapag pinagsama ang x times p of x. Katulad na lang ng sa amin. Ang sa amin is 0 plus 0.4666 plus 0.8001 plus 1.1665 plus 1.2 equals 3.6332. Okay na po yun guys. Ayun na po ang mean. So, paano nga ba nakuha ang x minus mean? So, ganito. Ang x natin is i-minus sa total ng x times p of x. For example is, ang x natin is 2. Ang total ng xp times p of x natin is 3.6332. Ang 2 is i-minus sa 3.6332. Ang total is negative 6332. Next, ang x minus mute daw natin is i-squared natin. So, pag mag-i-squared tayo ay kailangan may parenthesis then may squared. Tapos ilalagay natin doon sa gitna. Pag wala daw kasing parenthesis is lalabas doon is puro negative. So, negative 3.6332 squared parenthesis ang lumabas daw ay 13.2001. And next is negative 1.6332 squared parenthesis ang lumabas daw ay 2.6673. So, ang next daw natin ay negative 0.6332 squared parenthesis and lumabas daw ay 0.4009. And next natin ay 1.3668 squared parenthesis and lumabas daw ay 1.8681. And next po natin ay 2.3668 squared parenthesis and lumabas daw ay 5.6017. Ayun po. Okay, so hello guys, ngayon nakaroon ko kayo kung paano makuha ang sagot sa x minus mu squared times
P of x. Okay, so let's start. Okay, ang una is ipag-multiply natin ang x minus mu squared, which is yung 13.2001 sa P of x na 0.667, and i-times natin ito is it equals to 0.8804. And then ang pangalawa, ganun lang ulit ang gagawin natin, i-multiply ulit natin again ang yung x minus mu squared sa P of x, which is yung 0.6673 at 0.233. Total is 0.6223. Okay. Okay, ayun lang po. Minus mu squared times p of x. Ipag-add naman natin sila para makuha natin ng sigma o variant. Ipag-add natin lahat ng mga nasa x minus mu squared times p of x. So, ipag-add natin ang 0.884 plus 0.6223, then plus ulit sa 0.1069, then plus ulit sa 0.4358, plus naman natin siya sa 1.1203. So, makukuha natin sagot din ay 3.165. So, after naman natin ipag-add lahat yan, nakuha na natin yung variance natin, which is yung 3.1657. After naman natin makuha yung variance natin, kailangan natin makuha yung SD natin or yung standard deviation. Para makuha natin yung standard deviation, i-square root natin yung variant natin. At lumabas din sa square root na yan ay 1.7792. So, ayun lang paano makuha ang variant and SD.